sa natataas ang halaga ng bilihin. Paano ba naman kami mabubuhay sa kapiranggot na kinikita? Kaming mga magsasaka ang nagpapakahirap sa pagtatanim. Pero kakarampot ng kinikita namin. Samantalang pagdating sa mamimili, ay ganito na kataas ang halaga. May mga pagkakataon pang kulang na daw ang supply, kaya nag-aangkat na tayo sa ibang bansa. Bakit ba nagkakaganto na? Kami ang naghihirap, iba ang nagpakasarap. Meaning, ang farmer, kami ang mga farmer, naghihirap sa pagsasaka, nagpapagod, halos ibigay namin yung buhay namin para may mapakain sa buong sambayanan. Ngunit ang mga businessman or ang mga nagdinegosyo ng palay, siya yung yumayaman kasi sila yung nagdidikta ngayon kung magkano bilhin nila yung palay. Actually, ang mga farmer ngayon, kapit sa patalim na lang. Kaya dumadami ang squatter sa Manila ngayon. Daming mga sidewalk, daming natutulog sa mga bangkita. Kung tatanungin mo, saan sila galing? Galing ng probinsya. Pumunta sila, nagbabakasakali na makakita ng trabaho, magandang trabaho, kasi ang akala nila, o akala ng kami mga farmer, akala namin magandang buhay ng Maynila. 60 to 70% walang nangyari o naging palaboy lang sila sa Maynila. Kaya napipilitan pumasok na maging isang manlilimos or naging isang nagnanakaw, naging isang bayarang babae, kung babae man siya. So, sila ay kumakapit na lang sa patalim. Mama, bibili ba kayo yung bigas o hindi? Ang kilo po. Oh, maaga ka yata. Siguro naman, alam mo na matataas na ngayon ang bilihin, ano? Ewan ko nga ba, ba't hindi na mapigilan ng pagtaas ang bilihin ngayon? Gayong hindi naman tumataas ang sahod mo. Sinubukan ko nga magkwenta kung paano mapapagkasya ang mga kinikita natin sa pang-araw-araw na panggastos eh. Pero kahit pagbali-baligtarin ko, hindi ko magawang mapagkasya. Ano na bang gagawin natin dito? Ganun na lang ba ang buhay natin? Hoy, Bernie! Kanina pa ako daldal ng daldal dito. Nakikinig ka ba? Magsasalita ka ba? O talagang nang iinis ka lang? Wala na akong trabaho. Ano? Pakiulit nga sinabi mo? Sabi ko wala na akong trabaho. Ano na naman kalukuhan ang ginawa mo? Ito naman kung magsalita, parang wala na akong katwiran. Hindi ko alam. Basta sinabi sa amin kanina, sisante na kayo. Hindi na kayo pwede pumasok. Ganun lang? Ganun lang. Ni wala man lang paliwanag kung bakit? Wala. Naku, ano nang gagawin natin ngayon? Ewan ko. Nung may trabaho ka nga hirap na hirap na tayo pagkasya ng kakarampot mong sahod eh. Paano pa ngayon wala ka trabaho? Hindi ko alam. Paano na yan?
Teka, bakit di mo sulatan yung anak mo na sa abroad? Hindi kang tulong, pantawid natin ng gutom habang naghahanap ako ng trabaho. Oo nga. Ano ba nangyari sa anak mong yun? Aba, magtatatlong buwan na wala man lang pasabi o sulat. Eh, sulatan mo. Ano na kaya ang plano niya sa mga anak niya? Halos nasubukan ko na yata ang lahat ng trabaho. Nag-construction worker, namasada ng jeep at tricycle, nagkargador, at nagtindahan ng kung ano-ano. Pero kahit anong gawin ko, kulang na kulang pa rin ang kinikita ko. Palala ng palala ang sitwasyon ng mga manggagawang Pilipino na nagsusumikap mabuhay na maayos sa kabila ng malawakang kawalan ng trabaho, pagsasara ng mga kumpanya, at kakarampot at di makatarungang pasahod. Ano nga ba talaga ang dahilan at pinagsimulan ng lahat ng ito? Noong araw kasi, ang mga manggagawa ay nare-respeto yung kanilang karapatan sa paggawa. So, maliwanag na meron tayong labor code na kung saan ay nare-respeto yung kanyang karapatan. Pero sa ngayon, dahil sa kalagayan, ang mga manggagawa ay unti-unti na nawawalan ng matatrabaho mula doon sa sinasabing formal, napupunta sila sa informal labor. Yung informal na manggagawa, iyan ang mga manggagawa na walang tuwirang relasyon. No? Yung formal kasi merong employee-employee relationship. Meron sa security of tenure. Hindi mo siya po pwedeng tanggalin ng ura-urada. Ibig sabihin, bago mo siya tanggalin, merong kadahilanan kung bakit mo siya tatanggalin. Yung informal ay walang relasyon niya. No? Siya kumikilos ang ayon sa kanyang sarili. Sino-sino yan? Halimbawa, mga tricycle driver, mga vendor, no? Yung mga nakikita na mga driver, no? Na ibig sabihin, umaasa lang doon sa kanyang sariling sikap. Mula puro sa formal labor at naging informal, makikita po natin yung urban poor ay lalo pong lumaki. Diyan po napunta sa komunidad na yan, na karamihan yung mga informal labor. Makikita natin yan, yung mga nandiyan sa mga gilid ng daan, nasa mga estero, yung parang nangungupahan lang. So, kaya pagka titingnan natin ngayon, yung kalagayan ng manggagawa ay napakahirap. Una, yung kanilang sahod. Magkano ba sahod ng manggagawa ngayon? At pagka tingnan pa yung manggagawa ngayon, meron silang antas na iba-iba ang sahod. Kasi meron sinasabing regional na mga sahod. Kamukha dito sa Metro Manila, ang sahod dito ng manggagawa ay 382. Iba naman ang sahod doon sa lugar ng Southern Tagalog. Iba naman ang sahod doon sa Pampanga. Nagkakalayo-layo, pero pare-pares naman kumakain yung mga manggagawa.